minuto na rin yung nakalipas ng mga pagkakataon na to, wala na talaga akong maramdaman. Kakatuwa nga dito kay Doxed kasi sobrang gaan talaga nung kamay niya. Aga ako nagbihis sa tumalis dahil meron akong event na attendan ngayong araw. 8:30 pa lang nakaalis na kami ni Bebo dahil 10 AM yung call time. Mula dito sa Pulilan ay dumaan kami ng NLEX papunta sa Dau exit. Nabot lang naman ng ilang minuto yung biyahe namin, dito lang talaga kami na traffic sa toll gate. Pag-exit nga namin ng Dau, nagdire-diretso kami hanggang makarating kami dito sa may main gate. Itong salakot talaga na to ang palatandaan ko kapag ka nasa Angeles na ako. Pumasok pa nga kami ng Freeport Zone ni Bebo. Mali nga yung naikutan namin kasi dito lang talaga kami pupunta sa Friendship Road. Naimbitahan kasi ako sa grand opening ng Saboch Aesthetic Clinic. Ito yung bagong branch nila dito sa Angeles City, Pampanga. Sa mga gusto ring magpunta, dito yan located sa may second floor. Pagdating nga namin, kinontak ko na agad si Miss Sydney at pinaakyat na rin niya ako. Mga nakasama rin nga ako na sikat na mga influencers kagaya ni Kuya Kit at ni Ate Vena Talents. Natuwa talaga ako ng sobra kasi first time ko lang silang mamit. After nga nun, pinapasok na agad ako ni Ma'am Sydney sa loob ng clinic. Amazed talaga kami ng sobra ni Bebo pagpasok namin kasi sobrang ganda ng clinic. Dito nga rin pala si B pero no time na yan medyo busy pa siya. God din naman akong inassist ng mga mababait na staff nila dito. Meron talaga akong matagal nang gustong ipagawa at dito ko yung naisipang ipagawa sa Saboch Aesthetic Clinic. Mga time na to ay nililinis na nila ate yung mukha ko dahil may konting makeup at lalagyan na ako ng anesthesia. Habang nililinisan na nga yung ilong ko, bigla naman pumasok si B at naka-live siya. Mengay, siya ang kinilang vlogger here at Pampanga. Oh. Hello po, good morning. Invite mo sila, B. Maya din naman ay pinahiga na ako nila ate. Medyo kinakabahan talaga ako nung time na to kasi first time ko to gagawin sa buong buhay ko. Naayos muna nila yung hair ko at nilinis ulit yung part na gagawin sa akin. Habang nakahiga nga ako, walang ginawa tong si B kundi gasuhin ako ng gasuhin. Sobrang nag-enjoy ako na nandito sila kasi nawawala talaga yung pressure ko. After nga nun, pumasok na agad si doktora para ilagay yung pampamanhid. Ibababad nila to ng mga 15 to 20 minutes para hindi daw masyadong masakit kapag tinusok na yung anesthesia. Habang naghihintay nga ako, aliw na aliw kami dito kay B para kaming nasa comedy bar. Maya nga rin pumasok na si Doc Sed para i-prepared yung mga gagamitin niya sa akin. Doc Sed nga din pala ay isa sa mga sikat na pinaggagawa ng mga influencers. Kaya alam niyo na kung bakit ganyan ka-fresh B. Noong mga time na to, inalis na ni ate yung mga pinahid nila sa aking pampamanhid. Manhid naman na talaga yung ilong ko at ready ng saksakan ng anesthesia. Kaya maya nga rin tinusukan na ako ni Doc ng anesthesia. I-rate ako kung gaano kasakit tong anesthesia, 7 out of 10. Medyo naiyak pa nga ako pero mga 10 seconds lang na manhid na talaga yung ilong ko. Siyempre bago mag-umpisa, in-explain mo na sa akin ni Doc kung ano yung gagawin niya sa akin. Non-surgical rhinoplasty, which is the insulated HICO. Ito yung naglalagay tayo ng mga HICO threads dito sa bridge at saka dito sa tip. Oo, tama yung narinig nyo kay Doc. Magpapahay ko ako ngayong araw. After nga ma-explain ni Doc kung ano yung gagawin niya sa akin, sinimulan niya na lagyan to ng threads. Pero dahil ilang minuto na rin yung nakalipas ng mga pagkakataon na to, wala na talaga akong maramdaman. Kakatuwa nga dito kay Doc Sed kasi sobrang gaan talaga nung kamay niya. Itong mga threads na to yung nilalagay para maging malakatryo na talaga ang ilong mo. Kahit gaano kadami pa yung sinasaksak at gaano kalalim pa yan, hindi ko talaga siya maramdaman. Ang galing. Sunod naman na nilagyan na Doc yung para naman daw sa tip. Para tumaas din daw yung tip ng ilong. Pero this time talaga hindi ko talaga maintindihan kung anong pinag-uusapan ni Kuya Kit Talents at ni B. Di pa nga tapos yung ginagawa sa akin ni Doc pero nagulat na yung lahat kung gaano kaganda yung bridge ng ilong ko. Grabe, ang galing, ilang threads lang talaga yung nilagay ni Doc pero sobrang ganda na ng bridge. Sobrang na-amaze ako na nakita ko yung itsura ko. Di ko kasi talaga na-expect na ganito kaganda yung magiging outcome. Isipin nyo naman kasi 15 minutes lang ako nakahiga doon. As in, ganun lang kabilis yan ginawa ni Doc sa akin. Sobrang perfect talaga nung ginawa niya sa akin at recommended ko talaga tong si Doc Sed. Sa mga nagtatanong kung gaano kasakit, promise mga 3 out of 10 lang, as in hindi siya masakit. Kaya naman sa mga gusto ring magpa-high ko, i-visit nyo na tong Saboch Medical Aesthetic Clinic dito yan sa Angeles City, Pampanga. At hindi lang high ko yung ginagawa nila, syempre marami din silang magaganda pang services. Meron din silang hipo at botox dito. Kaya naman mag-visit na rin kayo dahil marami silang promos up to 90% off. Ang galing! After nga nun, niresetahan na rin ako ni doktora para naman sa mga gamot na iinumin ko. Mga ilang minuto lang din naman sinabi niya sa akin na pwede na daw ako umuwi para makabili na ako ng mga gamot ko. Sobrang saya ko sa bago kong nose dahil ang galing-galing talaga ni doktora. Nagpaalam na rin kami sa mga staff nila na sobrang babait. Mga gusto magpa-enhance kagaya ko, gawin nyo yan para sa sarili nyo kung yan ang magpapasaya sa inyo. Gusto ko lang din mag-thank you dito kay Ma'am Sydney. Ma'am Sydney ko kasi nalaman itong Saboch Aesthetic Clinic. Napakabait at napaka-sweet. Hindi talaga ako nagkamali ng pinuntahan kong clinic.
Nick. After nga nun, naisipan ko na rin umuwi dahil kailangan ko na rin mamahinga. Sakto nga nakita ko pa sila Kuya Kate kaya nakapagpaalam pa ako sa kanila. Here lang naman, salamat